sa Pilipinas. NBC Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Walang yakap! Nawalan siya ng malay. Dahil sa pagkakapalo ko ng flower base, nagising ko na si Nancy at hingi kami ng tulong. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Mahalaga ang tungkuling ginagampanan sa pamilya ng panganay na anak. Sa pagkawala ng magulang ay siya ang tagapagtanggol ng kanyang nakababatang mga kapatid. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Xander sa ating dunang sa kanyang panahon. Tingnan niyo po mga gamit at pang-eskwela na ibinigay sa amin ni Sir Albert Nay. Tay, ang gaganda, ano po? Oo nga, Sander. Siguro, ang mahal niyang bag, ano? Oo. Sapatos, tsaka tsinelas niyo ni Nancy. Kaya nga po nahihiya kami ni Kuya Sander kay Sir Albert eh. Kasi bukod po sa mga yan, pinakain pa niya kami sa isang restaurant sa bayan. Binili niya rin po kayo ng pagkain eh. Napakabait talaga niyan si Albert. Oo nga. Mabuti na lang, dito siya sa baryo natin nanirahan. Kaya kayong dalawa, ha? Mag-aaral kayong mabuti. Huwag niyong sehangin ang pagtulong niya sa atin. At sikapin niyo rin siyang matulungan, kahit sa maliit na bagay. Opo, Nay, Tay. At Sander, bantayan mo rin itong bunso mong kapatid. Baka may mga gusto ng manligaw dyan. Naku, si Toy naman oh. Wala naman po eh. At saka hindi ko pa po iniisip yun. Ang bata ko pa. Ayaw lang namin na may makahadlang sa pag-aaral mo, anak. Ayaw naming masira ang pagtitiwala sa atin ni Albert. Kaya, pinapoprotektahan ka namin sa iyong kuya. Saan ka ba galing, Elsa? Dumaan ako sa simbahan na ipinagawa ni Albert. Alam mo, yari na pala yun. At magkakaroon nga raw ng misa bukas, sabi ni Father. Ay, ganun ba? Ay, salamat nga pala dito sa lugaw na bigay mo. Maliit na bagay lang yan, Miting. Kung mayaman nga lang ako, nakatulad ni Albert, tutulong din ako sa mga kababaryo natin naghihirap. Lalo na sa simbahan. Mapalad tayo sa pagkakaroon ng kapitbahay na katulad ni Albert. Sinabi mo pa. Ay, teka nga pala. Sabi ng panganay mo, may sakit ka raw. Ay, oo nga eh. Inuubot nakakaramdam na rin ako ng panghihina. Tulad ni Jose. Ano kaya sakit niyong mag-asawa? Wala naman kaming pera para makapagpagamot. Teka, kung sabihin niyo kaya yan kay Albert. Ha? Oo, para matulungan kayo magpagamot. Uy, nakakahiya na. Siya na nga yung nagpapaaral sa dalawa naming anak eh. Abay, hindi lang naman si Nancy at Sander ang pinag-aaral niya. Maraming mga kabataan dito. Ayun na nga. Ay, ayaw na naming makabigat pa kay Albert. Paano kayong gagaling yan? Bahala na. Siguro hindi naman kami mababayaan ng Diyos. Talaga po, Sir Albert? Sa akin po ang magandang cellphone na to. Parang hindi ka makapaniwala. Kasi naman po, ngayon pa lang po ako magkakaroon ng cellphone. Tapos ganito pa po kaganda. Para sa'yo talaga yan, Nancy. Binili ko para matawagan kita. Lalo na kapag nalulungkot ako sa gabi. Sige po, makikipagkwentuhan po kami sa inyo ni Kuya Sander. Maraming salamat po, sir. Walang anuman. May cellphone din akong binili sa kapatid mo.
Yun nga lang, syempre, mas maganda yung sa'yo. Salamat po uli. Ang bait nyo talaga, sir. Tiyak na matutuwa si Kuya Sander nito. Nancy, mamaya ka na umuwi, ha? Tuturuan kita kung paano gamitin yung bago mong cellphone. Oh, Nancy, Kuya Sander. Binigyan tayo ng cellphone ni Sir Albert, oh. Nancy, may problema tayo eh. Bakit, Kuya? May nangyari ba? Si Inay at Itay, nahihirapang huminga. Ano? Kailangan madala natin sila sa ospital. Pero wala yung ospital dito. At wala rin tayong sasakyan. Wala rin tayong pera. Humingi tayo ng tulong kay Sir Albert. O ano? Kumusta na mga magulang nyo, Sander? Nancy? Medyo malakas na po sila, Sir Salamat Albert. po sa inyo, sir. Sa tulong ninyo. Wala nga naman. Naipagamot sina Inay at Itay. Ngayon, malapit na akong gumaling ang sakit nila sa baga. Ang dami na po namin utang na loob sa inyo. Maligaya ako na nakakatulong ako sa aking kapwa. Bakit po parang malungkot kayo? Sinumpong na naman kasi ako ng depression ko kagabi. Oh, Kahit nagpapagamot na ako, lagi ko pa rin nararamdaman yun. may ganun pala kayong sakit? Sabi ho ng teacher ko, mahirap daw pong sakit na yun. Oo, Sander. Kailangan lagi ako may kasama. Kaya ang problema, wala naman ako makasama. Ano kaya kung samahan niyo ako sa bahay ko? Po? Oh, Tama. Samahan niyo ako doon. Habang wala ang mga magulang niyo. Para naman hindi ako malungkot. Maaari niyo ba akong pagbigyan, mga bata? Oh, Sander, kayo pala. Nancy, napasyal kayo. oo, Aling Elsa. Ihahabilin po sana namin sa inyo bukas sa bahay po namin kung maaari. Ah? Ay, bakit? Saan kayo pupunta? Eh, hindi naman alagay sa ospital ang mga magulang nyo. Niyaya po kasi kami ni Sir Albert na doon muna sa bahay niya habang wala daw po sina Inay at Itay. Ano? Para daw po hindi siya malungkot. Eh, bakit kayo pumayag? Hindi nga alam to ni Namiding at Jose. Ayoko nga po sana, kaya lang nakakahiya pong tumangi kay Sir eh. Opo, Aling Elsa. Ang dami na po namin utang na loob sa kanya eh. Ay, ito sa bagay. Pero Sander, bantayan mo tong kapatid mo, ha? Oo. Babae siya, bata pa. At lalong kailangan niya ang proteksyon mo bilang kuya niya. Ingatan mo siya, ha? Kinakabahan naman po ako sa sinasabi niyo eh. Ako rin, Kuya. Basta mag-ingat kayo pareho. Oo. Salamat po sa paalala niyo, Aling Elsa. At huwag niyong kalilimutan dumalangin sa Diyos. Lalo na at pupunta kayo sa ibang lugar. Hindi ko alam na may depression pala si Albert. At hindi niya yun nabanggit sa akin kahit minsan. Pero malapit siya sa inyo, Father. Kaya nga nagulat ako sa sinabi mo. At bukas daw pinapupunta niya sa bahay niya ang magkapatid na Sander at Nancy upang makasama niya. Nag-aalala nga ho ako para sa mga bata, Father. Dahil anak ko sila ng mga kaibigan ko. Pero napakabait ni Albert. Napakamatulungin. At siguro naman wala siyang masamang gagawin sa kanila. Sana nga po, Father. Pero, paano ho kung meron? Paano natin sila matutulungan? Di ako makatulog. Kinakabahan pa rin ako. Kahit na nga, nariyan lang sa ilalim ng kama si Kuya at nagbabantay sa akin. Kasi nga, pinaghiwalay kami ng tulugan ni Kuya Sander. Buti na lang, nakapasok dito si Kuya na hindi alam ni Sir Albert.
Naalala ko naman yung sinabi ni Aling Elsa. Hindi tuloy ako makatulog. Kahit na nga maganda itong kwarto. Ay, nagbukas ng pinto. Nancy? Sir Albert, bakit po? Sabi ko na nga ba, gising ka pa eh. Dahil bukas pa ang ilaw dito. Dinalang kita nitong vitamins. Vitamins po? Oo. Pampalakas ito, Iha. Bibigyan ko din mamaya nito si Sander. Po? O, sige na. Inumin mo na. Sige po. Ayan. Yun. Ay, nainom mo na. Ayos ka lang ba dito sa silid mo? Opo. Kaya lang, sana pinagsama niyo na lang po kami ni Kuya. Mas maganda na to. Para pareho kayo makatulog ng maayos. Sir Albert, para po inaantok na po ako. Ha? Ganun ba? O, sige na, matulog ka na. Lalabas na lang ako kapag tulog ka na, ha? Sige po. Mabilis na tumalab kay Nancy ang pampatulog na ipinainom ko. Napakaganda mo talaga, Nancy. Sariwang-sariwa. Ang kinis. Ngayon, magiging akin ka. Nang wala kayong malalaman ng kapatid mo. Uhubarin ko na ang suot mo. Walang hiya ka! Nawalan siya ng malay. Dahil sa pagkakapalo ko ng flower vase, gigising ko na si Nancy at hihingi kami ng tulong. Salamat po sa tulong niyo, Aling Elsa. Oo nga po, Aling Elsa. Dahil sa inyo, nahuli ng mga pulis ang Albert na yun. Wanted palang walang yan yun. Sana'y mambiktima ng mga batang babae. Tapos, may gamot na pampatulog pala ang pinainom niya sa akin. Kaya pala kahit ginising ako ni Kuya, hindi kaagad ako nagising. Ang sama-sama talaga ng Albert na yun. Buti na lang nakinig sa akin ng kuya mo, nabantayan ka. Kinabahan din po kasi ko nang patulugin si Nancy ng Albert na yun sa malayong kwarto. Naalala ko pong bilin na inay at itay na dapat kong proteksyonan ang aking kapatid. Patawarin niyo kami, mga anak. Napabayaan namin kayo. Dahil sa amin, muntik na kayong mapahamak. Wala po kayong kasalanan, inay, itay. Nagkasakit po kayo eh. Napakasama pala talaga ng taong yun. Nagpanggap na bakasyonista, nagkunuring mabuting tao para mapagtaguan ng mga pulis na humahanap sa kanya. Buti na lang, hindi kami pinabayaan ng Diyos. Naalala ko pong mga bilin niyo sa akin ni inay, itay. Kaya po nakakilos ako. Hindi lahat ng tumutulong ay tao sa puso. Kaya dapat na ang tao'y maging matalino upang ang kapahamakan ay maiwasan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Phil Cruz, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor, Maynard Landicho Jr., at Susan Robles. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Buyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi,
at Roberto Bobby Cruz sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Kahit kailan, hindi ko hiniling sa Diyos ang kapariwaraan mo, Bianca. At lalong hindi mo dapat sisihin ng Diyos sa anumang kinahinatnan mo ngayon. Hindi niya layuning taglayin mo ang ganyan sakit. Pero bakit ang hirap tanggapin ang katotohanan, Nay? Bakit ang hirap nitong aminin? Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Ang sakripisyo nga ba ng isang ina ang pinakamarangal na layunin ng buhay? Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Alicia sa ating dulang sa kanyang panahon. Diyos ko, tulad po na lagi kong dinarasal sa inyo sa araw-araw. Haplusin po niyo ang mga puso ni Nanaldo at Bianca. Kabayan niyo po sila upang ang tamang landas ng buhay ang kanilang tahakin. Patnubayan mo rin po silang palagi para sa kanilang mga kaligtasan. Kaya lang po ang aking tanging sandigan at lubos po akong sumasampalataya sa inyong kapangyarihan. Lola! Lola! Oh. Lola Alicia! Oh, Karen. Oh, bakit umahangos ka? May nangyari ba sa bahay samantalang wala ako? Wala po, Lola. Pero si Lolo, nagwawala po eh. Ha? Wala po kasi dinat ng pagkain. Kaya hinahanap kayo. Mukhang dito papunta sa simbahan eh. Kaya tumayo na po kayo dyan, Lola. Sige. Tayo na. Doon na po tayo dumaan sa may gilid ng pasukan ng simbahan. Baka po kasi makasalubong pa natin si Lolo pag sa harapan pa tayo dumaan. Oo, sige. Pero samahan mo na rin ako sa palengke, ha? Mamili na tayo para pag-uwi natin, makapagluto na tayo. Dali, bilisan mo. Opo. Bilisan mo. Ang aga mo naman, Bianca. Ikasahid pa lang sa palad ko ng sahod ko, nandito ka na. Aba, mas matindi ka pa sa asawa ko. Basta akin na yung perang kabayaran sa pagsiservisyo ko sa'yo, tapos dami mo pa satsat. Yeah. Oh, ayan. Kompleto yan, ha? Oh. Kaya kailangan, pag lumabas tayo mamaya, yung gusto ko lahat ang masusunod, ha? Oo ba? O paano? Dating lugar, dating oras. Oo, sige. Bianca, hoy! Magbakabusog ka, ha? Dahil mamaya, gugutumin kita! Eddie, wow! Hoy, Alicia, ito ang tandaan mo, ha? Kahit na lasinggero ako, kahit na sabongero ako pa rin ang haligi ng tahanan ng pamilyang ito. Kaya lahat ng utos ko, susundin mo! Lahat naman ng utos mo, sinusunod ko, Naldo. Yung pagsisimba mo at pagdarasal mo ng palood sa simbahan, yun ang kinagigigil ko. Dahil sa kagaganon mo, lalo ako minamalas sa sabuhan. Lalo ako natatalo sa pustahan. Inukontra ng mga dasal mo yung pagsusugal ko. Bakit ka pa kasi nagsusugal? Hindi ba mas mainam kung ibibili na lamang natin ng pagkain yung pera mo?
Mabubusog pa pati yung apo mong si Karen. Isa pa yung Karen na yan eh. Lagi niya ako nauunahan sa pagsugod sa simbahan. Hindi tuloy kita mahuli-huli naglalakad ng paluhod doon eh. Hindi ko maintindihan kung anong gusto mong palabasin sa paglalakad ng nakaluhod. Naiinsulto ko sa ginagawa mo. Pinagdarasal ko lang naman ang kaayusan ng buhay natin, Aldo. Oh, may nabago ba sa buhay natin? Wala, di ba? Yung mga dasal natin, binibigay yun ng Diyos sa panahong hindi natin inaasahan. Huwag mo nga akong masama-sama dyan sa kabulustugan mo, ha? Hindi ako marunong magdasal. Ako ang madalas kong hilingin para sa iyo yung biyaya ng proteksyon. Lalo na kapag malayo ka sa amin, Aldo. Wala akong pakialam sa proteksyon na sinasabi mo. Basta kapag natempohan kita sa simbahan, kakalad ka rin kita mula ron hanggang dito sa bahay. Tingnan ko lang kung hindi magkalapnos-lapnos yung mga tuhod mo. Pag ginawa ko yun. Karen, tayo mo ako. Oy, Daddy, maglalatag ka na rin ng mga paninda mo ukay-ukay? Oo, inagahan ko na rin para makarami ng benta. Tapos, para makapamili naman ng mga bagong paninda. Sipag mo talaga, ha? Wala naman akong aasahan kundi ang sarili ko, di ba? Eh, parang kami ni Lola Alicia. Wala rin kami aasahan kundi ang mga sarili namin. Si Lolo Naldo, sa sabong din nauuwi ang kinikita niya sa pagkikristo doon sa sabungan. Si Inay naman, kahit may hawak siyang pera, wala rin pakialam kung kumain man kami o hindi ni Lola. Kung bakit kasi may mga taong pasakit sa buhay ng kapwa nila, no? Oo nga. Hindi ba pwedeng mababait at mapagmalasakit na lang ang lahat ng tao? Ay, nako! Bakit naman kasi pinakikialaman yung buhay ko, Nay? Hayaan niyo na lang ako sa diskarte ko, pwede? Naaawa kasi ako sa asawa't anak ni Aris. Nakikita ko namumulot lamang sila ng mga kalakal para may maipambili ng pagkain. Ay, pakialam ko ba sa kanila? Kaya nga, huwag niyo akong kinukonsensya. Hindi ako tatalaban yan. Wala sa akin yun. At sa akin lang, anak, sana huwag kang maging dahilan na paghihirap ng iyong kapwa. Masakit yun sa panig nila. Hindi mo alam yung lalim ng sakit na iniiwan no sa mga pagkatao nila. Kaya ayokong kaharap kayo eh. Kung ano-ano pinagsasasabi niyo. Para kayong baliw. Paulit-ulit. Diyan na nga kayo. Teka, yan ka, anak! Anak na, wala na palang laman tong bulsa ko. Wala na akong pera. Wala na akong pambayad sa pustahan. Hindi bale. Dayo naman yung kapustahan ko eh. Tiyak na hindi niya natatandaan ang mukha ko. Kaya sasalisin na lang ako sa maraming tao. Tama. Sasabay ako sa paglabas ng maraming tao. Hoy! Nakapunta ha? Ha? Wala kang pambayad, kaya tatakas ka no? Ha? Hindi ah. Hindi ako tatakas. Talagang hindi mo ako tatakasan. Dahil lalagyan kita ng gripo sa tagiliran. Uy! Ano? Anong sinasabi mong may infection ka ng AIDS, Aris? May mga sintomas na ako nararamdaman kaya para makasigurado ako, nagpa-test ako. Hindi ko rin matanggap na nag-positive ako, Bianca. Pero kanino mo nga nakuha yan? Siguro dun sa huling babaeng nakarelasyon ko bago naging tayo. At ako, posible rin bang... Kailangan muling magpa-test, Bianca. Lalo na kung may nararamdaman ka rin mga sintomas. Iyon ang pinakatamang paraan para mas mapangalagaan mo sarili mo. Ay, no! Eh, paano ko pa mapapangalagaan ang sarili ko? Kung nahawa mo na rin ako, ha? Sabihin mo nga sa akin, paano pa? Paano pa?
Akala ko ba? Dahil naglalakad kayo ng paluhod sa simbahan, pinagdarasal niyo kung para sa kapakanan ko. Pero heto ako, Nay. May impeksyon ng isang sakit na wala ng kagalingan. O hindi kaya kaparusahan ko ang hiniling niyo sa Diyos? Anak, Para lang mamulat ako sa mga pagkakamali ko. kahit kailan, hindi ko hiniling sa Diyos ang kapariwaraan mo, Bianca. At lalong hindi mo dapat sisihin ng Diyos sa anumang kinahinatnan mo ngayon. Hindi niya layuning taglayin mo ang ganyang sakit. Pero bakit? Bakit ang hirap tanggapin ang katotohanan, Nay? Bakit ang hirap nitong aminin? Siguro, ang pinakamabuti mo pa rin magagawa. Buksan mo ang puso mo para mapagtanto rin sa isip mo ang mga nangyari, anak. Karen, anak, Bakit po, Inay? magpapasama sana ako sa iyo magsimba. Opo, sige po, Nay. Sasamahan ko po kayo. Kasi gusto ko, ako na magpasan ng sarili kong krus at hindi na si Inay. Ihingi ako sa Diyos ng awa at kapatawaran sa aking mga naging kasalanan. Gusto kong madama ang kanyang pagpapatawad. Talaga po, Inay. Gusto ko rin pong malaman ninyo na natutuwa ako sa mga narinig ko mula sa inyo. Alam ko, marami din akong pagkukulang sa iyo, anak. Gusto ko punan din ang lahat ng iyon. Ito po ang pinakamaligaya kong araw, Nay. Yung pagtawag niyo sa akin ng anak, wala pong katumbas ang tuwang nadama ko. Na marinig ko yun sa unang pagkakataon. Panginoon, maraming salamat po sa ikalawang buhay na ito na ipinagkaloob niyo sa akin. Sa pamamagitan po ng paglakad ko ng paluhod habang nagdarasal, maituwid ko nawa ang aking mga kasalanan, lalo na sa pagiging malapit ko kay Alicia at sa aking apong si Karen. Simula ngayon, ipinangangako ko po, hindi na ako magiging pasangkrus sa kanila. Panginoon, maraming salamat po sa pagtugon niyo sa aking mga dalangin. Para sa patnubay ng pagbabago na hiningi ko sa inyo. Para kina Naldo at Bianca. Ngayon din, maraming salamat din po sa pagsubaybay na ibinibigay niyo sa amin lahat. Dahil sa gayon, magampanan namin ang mga tungkuling nakaatang sa aming mga balikat. Sana rin po, hindi kayo magsawang magbigay sa amin ng kalakasan, talino at pagpapasya na magagamit namin panlaban sa mga pagsubok ng buhay. Amen. Hindi mapapantayan ng kung anumang halaga ang pagtataguyod ng isang ilaw ng tahanan sa kanyang mga mahal sa buhay. Sa tagumpay man at kasawian,
Siya ang magiging kanlungan sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lisena, hindi ko obligasyon na pag-aralin ka. Ah, ganun pala. Eh, para saan pa yung pagiging magkapatid natin? At saka kung hindi mo pala obligasyon na pag-aralin ako, eh di hindi ko rin kayo obligasyon na tulungan. Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Hindi maiiwasan ang pagdating ng mga pagsubok sa isang pamilya. Susukatin ito kung gaano katatag ang pasensya, pagmamahalan at malasakit sa bawat miyembro ng pamilya. Mga kaibigan, narito't ating pakinggan ang naging karanasan ni Desena sa ating dulang sa kanyang panahon. Desena, Ay, Tito Enel, ano pa ginagawa niyo dito? magbabayad ng tuition fee ni Weng. Exam niyo na sa susunod na linggo, di ba? Oo nga po. O ikaw, nakabayad ka na ba ng tuition fee? Hindi pa nga po eh. Si Ate Emily po kasi yung nagpapaaral sa akin. Pero hanggang ngayon, hindi pa rin po siya nakakapagpadala ng pera sa amin ni Mama. Eh, umuwi ng Ate Emily mo. Nasa bahay niyo na siya, kasama yung asawa niya. Asawa? Sino po? Alam ko kilala niyo yung napangasawa ng ate mo, si Bernardo. Yung dati niyong kapitbahay sa Negros. Ano po? Sigurado po kayo, Tito Enel? Sigurado ako. Narinig ko nga yung usapan nila ng mama mo. Ganun po ba? Kaya pala hindi na nakakapagpadala ng pera sa amin si Ate Emily. Yun pala, meron na siyang sariling pamilya. Ay, di ba sabi mo, ang ate mo ang nagpapaaral sa'yo? Opo. Naka, sigurado magkakaproblema ka. Baka tumigil ka na sa pag-aaral dahil doon. Ma, Alam ko kung bakit ka malungkot. Paano po kung di malulungkot? Eh mukhang titigil na po yata ako sa pag-aaral. Sigurado kasi hindi na ako susuportahan ni Ate Emily. Kasi iba na yung priority niya. Ma, gusto ko pong mag-aral. Gusto ko makatapos. Gusto ko maabot yung mga pangarap ko. Huwag ka mag-alala. Nandito pa naman ako. Nandyan din ang mga nakatatandang kapatid mo. Magtutulungan kami sa pag-aaral niyo. Imposible na pong matulungan ako ng iba kong mga kapatid. May mga pamilya na rin po sila eh. Si Ate Emily na nga lang ang inaasahan ko. Tapos ganito pa ang mangyayari. At saka may 2 baboy pa tayong inaalagaan. Yung pagbebentahan sa isang baboy, di ilalaan ko na yun sa tuition fee mo sa susunod na pasukan. Kaya, huwag ka na mag-alala, ha? Ganun po ba? At siya nga pala, uuwi ngayon ang ate mo kasama si Nardo. Dito muna sila titira sa atin. Ano po yun? Habang buhay na sila titira dito? Hindi naman siguro. Itira muna sila sa atin habang wala pa silang naiipon. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman siguro sila magiging pabigat. Sana nga po, Ma. Ma? Ma, nasaan na po yung 2 baboy na alaga natin?
Bakit wala na doon sa kulungan nila? Eh, binenta ko na, anak. Pero bakit po? Di ba nakalaan yun para sa tuition ko sa susunod na pasukan? Naibenta ko na. Kasi, kailangan ng ate Emily mo. Wala pa silang pera? Bakit kailangan pa nilang kunin yung perang nakalaan para sa akin? Anak, nakiusap sa akin ng kapatid mo. At saka na ako naman sila nababayaran nila yung mga utang nila sa atin. Kaso malapit na yung pasukan. Hanggang ngayon hindi pa ako nakaka-enroll. Anak, Juan, baka tumigil ka muna sa pag-aaral. Ano? Ano naman? Wala na tayong magagawa. Wala na rin akong pera. Wala na rin tayo mahihingan sa mga kapatid mo. Kanino ako uutang ng pang-tuition fee mo? Sa mga tito at tita mo. May mga pinag-aaral din sila. Lisena, pasensya ka na sana. Pero kung hindi natin kaya, yun na nga, kailangan mong tumigil sa pag-aaral. Kasi naman si Ate Emily. Ibis na makatulong. Ang padagdag problema lang dito. Huwag ka naman sanang ganyan sa kapatid mo. At saka, kung gusto mong matupad ang mga pangarap mo, anak, ikaw ang gumawa noon para sa iyong sarili. So, gano'n na lang yun, ma? Yung mga nakatatanda kong kapatid nakapag-aral dahil tinulungan niyo ni Papa, tapos ako ang bunso. Pababayaan niyo na lang ako? Napaka-unfair naman po nun. Anak, hindi ko na kasi kaya pang pag-aralin ka. Wala na ang papa mo. Wala na akong katuwang sa pagtataguyod sa ating pamilya. Intindihin mo naman sana ang ating sitwasyon, anak. Kung buhay pa sana si Papa, hindi mangyayari sa atin to eh. Sige. Sige ma, titigil na lang ako sa pag-aaral para maghanap ng trabaho. Nang sa ganun, ako na po magtutusto sa pag-aaral ko. Ma, Oh, bakit ka umiiyak? Anong nangyari sa'yo doon sa Maynila? Nahirapan ka ba sa trabaho mo? Minamaltrato ka ba ng amo mo? Kaya isang buwan ka lang tumagal sa trabaho? Opo, ma. Minamaltrato lang po ako ng amo ko. Diyos ko. Kinugulpi ako kapag mabagal ang kilos ko. Hindi pa ako pinapakain. Wala pa ako sinasahod. Saklap naman, ma. Ang saklap na naging kapalaran ko doon. Buti naman nakauwi ka dito na ligtas. Yan totoo po niya, tumakas lang ako eh. Ayaw po kasi ako paalisin ng amo kong babae. Mabait pa rin talaga ang Diyos sa'yo, anak. Sa susunod, huwag ka na magtatrabaho bilang kasambahay, ha? Saka kung po pwede, dito ka na lamang sa ating lugar magtrabaho. Masayip ka dito, anak. Ma, Huwag ka na mag-alala, anak. Hindi ka man nagtagumpay sa unang trabaho mo. Sigurado akong sa pangalawa, suswertihin ka na. Leonardo, mabuti naman at nakauwi ka na. Kanina pa kita hinihintay. Emily, may sasabihin ako sa'yo. Ha? Masamang balita. Bakit? Anong masamang balita? Kuwan, nagkaroon kasi ng mass layoff sa kumpanya namin. At isa ako sa mga minalas. Ano? Hindi wala ka ng trabaho. Sa totoo lang, nabigla ako sa desisyon ng management pero wala naman kaming utyon. Bakit naman ngayon pa eh? Kung kailan pa naman kailangan ng pera. Huwag kang mag-alala. Bukas na bukas din maghahanap ako ng trabaho. At saka meron nang nirekomenda sa akin si paring Miko na trabaho. At feeling ko naman matatanggap ako. Eh sana nga matanggap ka kaagad. Kailangan lang natin ng konting pera para sa mga medical expenses at sa iba pang requirements. Yung back pay ko kasi, sabi nila 45 days daw bago ma-release.
Uy, saan tayo kukuha ng pera eh? Kababayad ko lang ng utang kay mama. Ha? Bakit nagbayad ka kaagad ng utang? Hindi naman tayo sinisingil ng mama mo. Ikaso si Disena yung sumingil ng utang. Wala naman akong magawa. Pera din naman niya yun. Yung inutang natin. Paano na tayo ngayon? Subukan mo yung umutang sa kapatid mo. Ano? Kay Disena? Ay, hindi magpapautang yun. Magpapasaring pa yun. Alalahanin mo, masama pa rin ang loob nun sa akin. Paano? Saan tayo uutang ngayon? Ayun na nga, ewan ko, di ko alam. Alam ko na. Sabihin mo sa mama mo, kailangan mo ng pera. Tapos ang mama mo nang bahalang umutang kay Disena. Kailangan natin talaga ng pera eh. Kung may pera tayo, hindi tayo uutang sa kanila. Sige. Titingnan ko kung anong magagawa ko. Ito na po yung pera, Ma. Bali yan po yung sobra sa naipon ko noon. Yung natira, gagamitin ko na po sa paghahanap ko ng bagong trabaho. Ay, salamat, anak. Siya nga po pala, Ma. Kailan po maghahanap ng trabaho si Kuya Nardo? Huwag ka mag-alala sa kanya. Naghahanap na siya ng trabaho. Itong inutang ko sa'yo, gagamitin ni Nardo para sa pamasahe at mga requirements. Sabi ko na nga ba? Huwag ka mag-alala, anak. Naniniwala ako. Makakabawi din sina Emily at Nardo sa'yo. Alam naman nila ang mga tulong na binibigay mo sa kanila. Hindi naman po ako humihingi ng kapalit sa pagtulong ko sa kanila. At saka hindi na ako umaasa na matutulungan pa nila ako. Makita ko lang na asenso na ang buhay nila, okay na ako dun. Disena, bukas ang pinto. Tuloy na ako, ha? Ano kailangan mo, ate? Pwede tayo mag-usap? Ano ba pag-uusapan natin? Kailan mo ba ako mapapatawad sa mga pagkukulang ko sa'yo? Ewan ko, ate. Hindi ko kasi maiwasang mainis sa inyo ng asawa mo eh. Dahil ba sa hindi kita napag-aral, kaya galit na galit ka sa amin? Oo! Galit na galit ako sa inyo ni Kuya Nardo. Lalo na sa'yo. Bakit ka nag-asawa kagad kasi? Alam mo naman hindi pa tapos yung obligasyon mo sa pamilya. Nangyari na yun eh. Tsaka biglaan yun, Disena. Tanggapin na lang natin. So, ganun na lang yon. Alam mo, ate, makasarili ka eh. Pwede mo naman ipagpaliban ang pag-aasawa mo, pero ano ginawa mo? Inuna mo pang lumandi? Hindi ko obligasyon na pag-aralin ka. Ah, ganun pala. Eh, para saan naman yung pagiging magkapatid natin? At saka kung hindi mo pala obligasyon na pag-aralin ako, eh hindi ko rin kayo obligasyon na tulungan. Emily? Ayos lang ba kayo na Disena? O yan. Ayan yung taong sumira sa mga pangarap ko. Ano ka ba? Nag-aaway ba kayo ng dahil sa akin, Emily? Oo! Dahil sa'yo. Sinira mo ang plano namin. Tama na yan. Maliit na problema, pinapalaki niyo pa. Ah, maliit na problema ka mo? Tama ba yung narinig ko? Kuya Nardo, kung hindi ka lang dumating sa buhay ng kapatid ko, wala sana kaming problema. Naabot ko na sana yung mga pangarap ko at higit sa lahat, wala akong sama ng loob sa kapatid ko. Tama na yan, Disena. Umalis ka na sa kwarto ko, Ate Emily. Bago pa tayo mag-away? Emily, halika na. Iwanan natin ang kapatid mo. Kaya na. Sana magkaayos pa tayong dalawa. Sigurado na ba kayo ni Nardo sa desisyon yung umalis na dito sa bahay? Oo. Panahon na ho para bumukod kami tumayo sa sarili naming mga paa. Ganun ba? Pero huwag po kayong mag-alala. Dadalaw kami madalas dito sa bahay. Tsaka, pwede nyo rin kami puntahan. Doon sa kabilang barangay lang naman po kami lumipat. Ay, sige, Emily. Pupuntahan ko kayo doon palagi. Ate Emily? Alam mo, Disena, tama ka. Hindi kami dapat mamihasa sa puro asa sa iba. Kaya nga eto, nagpasya na kami bumukod. Alam ko, masama pa rin ang loob mo sa akin. Pero ito lang tatandaan mo.
Dumating lang ang swerte sa amin. Makakaasa ka. Tutuparin ko yung mga pinangako ko sa'yo dati. Sana, mapatawad mo na kami. Napatawad ko na kayo, ate. Oh, At saka natanggap ko na rin yung sitwasyon ko ngayon. Na-realize ko na kung gusto kong umasenso ang buhay ko, hindi rin ako dapat na umasa sa inyo. Congratulations, Miss Quintos. You're hired. Pwede ka na magsimula sa susunod na linggo. Anyway, magandang shift na ibibigay ko sa'yo para may oras ka pa para makapag-aral. Ha? Talaga po, sir. Thank No. you po. Hulit po kayo ng langit sa akin. O, Desena, kumusta na ang paghahanap mo ng trabaho? Magandang balita po. Tanggap na ako. Talaga? Magsisimula na po ako sa susunod na linggo. Oh, mabuti naman kung ganon. Eh, siya nga pala. May maganda rin akong balita sa'yo. Ano po yun, ma? Nagpadala ng pera sina Emily at Joy para makapagpatuloy ka na sa pag-aaral. Talaga po, ma? Oo! Oh, eto na yung pera. Salamat. Desena, anak, hindi ka pinabayaan ng mga kapatid mo. Makakapag-enroll ka na ngayong darating na pasukan. Matutupad mo na ang mga pangarap mo. Ang dapat sa pamilya, walang inggitan, walang sapawan, at higit sa lahat, nagtutulungan lalo na sa oras ng pangangailangan. Dahil ang magkaroon ng isang tunay na pamilya na may pagmamahalan at malasakit sa isa't isa ay napakalaki ng kayamanan sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy! Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. May mga magulang na sa kagustuhang matulungan sila ng kanilang anak ay nasasaktan nila ang damdamin nito. At ang malungkot pa kung minsan ay naipapahamak din nila ito. Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Ryan sa ating dulang sa kanyang panahon. Pero itay, ayoko po magtrabaho kay Mang Lando. Malayo rito ang bahay niya eh. Hindi problema yun. Bibigyan ka naman yun ng day off minsan sa isang buwan. Kaya makadadalaw ka pa rin dito sa probinsya natin. Pwede mo rin naman kaming tawagan, anak. Binigyan kami ni Landa ng cellphone. Ayoko mapawalay sa inyo eh. Para ka namang hindi lalaki. Ang alam ko, si Landa lang ang bading ha, hindi ikaw. Itay naman, sakit yun naman magsalita. Magpakatatag ka. Hindi ka na maaaring umatras sa trabaho mo kay Landa. 3 buwan na sahod mo, nakuha na namin sa kanya. Ano? Pambihira naman. Anak, lakasan mo na lang ang loob mo. Isipin mo na sa gagawin mo. Makatutulong ka sa amin. At makapag-aaral ka rin doon.
Nagustuhan mo ba mga binili kong mga damit at sapatos mo? Opo, Mang Lando. Aling Landa. Magaganda po. Salamat po. Okay lang yun, Ryan. Masipag ka naman at gwapo pa. Aling Landa. Alam mo, Sabsakan, pag-aaralin kita. Ko? Ako ang bahala sa lahat ng gagastusin mo. Salamat po, Aling Landa. Pangako, mag-aaral ako ng mabuti at hindi ko sasayangin na pagtulong sa akin. Pero sana, Ay, maging mabait at masunurin ka sa akin. Ang sarap naman po ng ulam natin, Nay. Pinadala na kasi ni Landa yung sahod ng Kuya Ryan mo, Cindy. Kaya nakapamili ako. Mabait talaga yan si Landa. Hindi ako nagkamali sa pagpayag na magtrabaho sa kanya si Ryan, Besra. Oo nga. Kaya lang po, Nay. Tay, bakit po ilang buwan nang hindi dumadalaw dito si Kuya Ryan? Oh. Hindi rin po siya tumatawag. Ay, oo ba ano? Bakit nga kaya? Huwag niyong isipin si Ryan. Abala lang yun sa kanyang pag-aaral. Pupunta rin dito yun pag may panahon siya. gabi na naman. Maya-maya lang, narito na naman si Landa. O Diyos ko, kailan pa kaya matatapos ang pambababoy na nararanasan ko? Ayoko po nito, pero wala akong magawa. Sina Inay at Itay, kasalanan nila kaya ako napahamak. Galit ako sa kanila. Si Pating, pumasok na siya dito sa kwarto ko. Ryan, Bakit ho, Aling Landa? samahan mo ko sa kwarto ko. Hindi ako makatulog kaya kailangan kita. Ano ang gusto mong sabihin sa akin, Ryan, baby? Alis na ako dito, Landa. Total, may trabaho na ako. Ganon. Dahil may trabaho ka na, iiwan mo na ako. Matapos kitang gastusan. Hoy, Bading! Wag na wag mong isusumbat sa akin yan. Alam mo, hindi libre yun. Dahil nagpasasa ka sa aking katawan. Kahit labag sa kagustuhan ko. Naging mabuti naman ako sa iyo. Kahit sa mga magulang at kapatid mo. Nagtrabaho rin ako dito sa bahay mo. Hindi ako nagsenyo dito. At kahit ayoko, nakuha mong gusto mo sa akin. Kaya naman ngayon, ako nang masusunod. Kukunin ko ng kalayaan ko. Hindi! Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na iwan mo. At ano gagawin mo? Mag-iskandalo ka? Sige, gawin mo! Ryan, Hindi na ako natatakot. At ipagsisigawan ko naman sa lahat ng tao kung paano mo ko pinilit na papuyin. Masama talaga ang ugali na si Ryan. Basta na lang iniwan si Landa na makatapos siya sa kuleo at magkatrabaho. Hindi man lang tumanaw ng utang na loob. O naman, Pablo, paano mo naman naalaman yun? Matagal nang hindi nagpupunta rito ang anak natin. Tinawagan ako ni Landa kanina at sinabi sa akin ng lahat. Naawa nga ako sa kanya. Itay, hindi po kayo dapat maawa sa bading na yun. Dahil pinaboy niya si Kuya. Cindy? Yun pong totoo. Pinilit ni Landa na makuha si Kuya. At bilang kapalit nun, pinag-aral niya si Kuya at binigyan kayo ng kung ano-ano ni Itay. Pero labag po sa loob ni Kuya ang pakikipagrelasyon sa kanya. Ay, Diyos ko. Hindi ko alam na gano'n ang sinapit na. Pablo, kawawa naman palang anak natin. Yun din po ang dahilan. Kaya hindi na siya nagpupunta rito.
Nagdaramdam po siya sa inyo. Napasyal ka, Cindy. Oo, kuya. May problema kasi. Oh, naipasok na kita ng trabaho, di ba? May problema ba doon? Wala. Hindi naman tungkol doon ang sadya ko. Tungkol saan? Tinawagan ako ni na inay. Nasira doon ang bagyong bahay natin. Hindi ko naman sila kayang tulungan mag-isa. Kuya, sana naman tulungan mo sila. Sa evacuation center lang sila tumutuloy eh. Bakit? Wala ba silang naipon sa mga ibinigay sa kanila ni Landa? Kuya naman, huwag ka na sana magalit sa kanila. Dahil sa kanila, kaya ako nababoy. Oo nga, pero tapos na yun eh. Kaya sana kalimutan mo na lang. Maawa ka naman sa mga magulang natin. Oh, hindi mo ba nagustuhan ang dinala kong pagkain sa'yo, Ryan? Gusto, Lynette. Marami kong nakain. Bakit malungkot ka? Meron bang problema sa office? Wala. Natutuwa nga sa akin si boss. Masipag daw ako. Uy, ano palang problema mo? Lynette, alam mong tungkol sa nakaraan ko, di ba? Oo, hindi mo naman tinago sa akin yun eh. Kaya nga, lalo akong humanga sa'yo. Kahapon, dumating sa bahay ang kapatid ko. Sabi niya, napinsala daw ng bagyong bahay ng mga magulang namin. At sa evacuation center sila tumutuloy. Kawawa naman pala ang parents mo. Naguguluhan ako eh. Pinag-uusapan ako ni Cindy at tulungan ko mga magulang namin. Tama lang naman yun, Ryan. Kasi mga magulang mo sila at nangangailangan ng tulong. Pero nasasaktan pa rin ako. Tuwing maalala kong ginawa nila sa akin, dinala nila ako kay Landa kahit ayoko. Kaya napahamak ako. Alam mo dapat mong gawin? Magpatawad ka na. Kahit masakit naman yung sinabit mo, nagtagumpay ka. Lynette, Try mo. Gagaan yung loob mo. O magpapatawad ka. Muli kang magiging mas maligaya. At malulugod pa sa'yo ang Diyos. Maniwala ka sa akin. paano naman ang sakit na nararamdaman ko? Hilingin mo sa Diyos na paghilumi na ang mga sugat mo. Diyan sa iyong puso. O, kailan ka pa ba magpapatawad? Pag wala na ang nanay-tatay mo? Ako, baka magsisi ka pag nangyari yun. Salamat sa mga dala mong pagkain. Inuubo pala kayo, Nay. Ilang araw nang may sakit ang nanay mo. Napakahirap dito sa evacuation center, anak. Kinausap ko po si Kuya Ryan para po tulungan kayo. Oh, anong sabi niya? Galit pa rin po siya sa inyo. Ang anak ko. Hindi ko siya masisisi. Kasalanan ko talaga. Pinilit ko siya magtrabaho kay Landa, kahit ayaw niya. Parang nagkaroon ng trauma si Kuya. Sana mawala na yung nararamdaman niyang yun. Saan ka galing, Pablo? Naglakad-lakad sa labas. Nagpunta rito si Chairman. Kinumusta ang kalagayan natin dito sa evacuation center. Sana naman may makatulong sa atin para makaalis na tayo dito. Ako po, Tay. Nay, Anak! ialis ko na po kayo dito. Ryan? Anak! Salamat. Nay. Dinalaw mo kami.
Kahit na nga malaki ang kasalanan namin sa'yo. Anak, patawarin mo kami. Lalo na ako. Pinilit kita. Pero maniwala ka, hindi ko alam ang ginawa niya sa'yo. At hindi rin namin gusto yun, anak. Kalimutan na po natin ang nakaraan. Pinatatawad ko na po kayo. At isasama ko na po kayo kung saan ako naroon. Mapait man ang nakaraan, maaari pa rin maging matamis ang kasalukuyan. Ito'y sa pamamagitan ng pagpapatawad at pagmamahal na dumadaloy sa kanyang panahon. Mga nagsiganap: Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Chiquit del Carmen Amor, Bobby Cruz, at Rosana Villegas. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsabang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Kauna-unahan sa Pilipinas. Manila Broadcasting Company. DZRH. Member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Lemuel, sino yan? Mga pulis, Hank. Sir, ano pong kailangan niyo sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan. Handog ng DZRH ang dulang sa kanyang panahon. Mahirap mapagbintangan sa kasalanang hindi mo naman ginawa. Mga kaibigan, pakinggan natin ang naging karanasan ni Hank sa ating dulang sa kanyang panahon. Yula? Ikaw pala? Uy, Opo ka. nabasa ko na yung sulat mo, ha? Ang cute naman. At saka ang sweet ng nakalagay. Pero, hindi ko lubos maisip. Friendly letter lang yun. Mamaya kita re-replyan. Matutuwa ko sa i-reply ko. Mabuti naman nagustuhan mo yung way ko ng pag-reach out sa'yo. Old school pero tago sa puso. Tomo! Ano? Hindi ka naman natatakot sa akin? Hindi naman ako natatakot eh. Kinakabahan lang. Buti nga nag-improve ka na eh. Hindi tulad nung dati na saksakan ka ng torpe. Iba talaga pag si Limuel ang mentor mo. Hank, talaga bang friendly letter lang yung sulat mo? Mukha naman love letter na yun, ha? Oh, bakit nagtamimi ka na naman? Yung letter na yun kasi, Kasi ano, as in love letter talaga. Oo, love letter ka intensyon ko, pero kasi, nahihiya ako eh. Eh? Kasi baka, kung ano na lang ang isipin mo. Kaya nauwi na lang yun sa friendly letter. So, may gusto ka nga sa akin. Ano? Easy lang. Huwag kang kabahan, Hank. Kung mahal mo talaga ako, hindi ka mahihiya na sabihin yun. Kung mahal mo ako, pagmamalaki mo yun. Hindi mo kahihiya. Ano? Ilab ka ba sa akin? Ha?
malungkot ka? Lemuel, palagi na lang ako sinusumpong ng hiya pagdating kay Yula. Hindi ko masabi-sabi sa kanya na mahal ko siya. Pero alam kong nakakahalata na siya sa totoo mong nararamdaman para sa kanya. Pero siyempre, iba pa rin yung nanggaling mismo sa bibig ko. Naiis ako. Hindi ako nakaporma kay Yula. Gusto mong sabihin na sa kanya ngayon? Asin ngayong gabi. Oo. Total, sa kabilang kali lang naman ang bahay nila eh. Baka tulog na siya sa mga oras na Hindi, ito. alas 9 pa lang oh. Siguradong gising pa yun. Baka nanonood pa nga siya ng mga teleseries sa mga oras na ito eh. Pwede na yan gamit mo. Tara, sumama ka sa akin. Hindi tayo uuwi ng bahay hanggat hindi mo nasasabi kay Yula na mahal mo siya. Limel, sarado na po ang bahay. Kaya nga tayo pupunta dito sa likod bahay eh. Baka nandun si Yula. Oh, nandito tayo. Oh, ayun si Yula oh. Natatanaw ko. Naghuhugas siya ng pinggan. Buti na lang talaga. At walang bakod ang bahay nila. Ika, lapitan natin. Psst, Yula! Yula! Ayan na si Yula. Lumabas at palapit sa atin. Uy! Ay, Ginagawa niyo dyan? wala lang. Napabisita lang. Meron kasing gustong sabihin sa itong si Hank eh. Talaga? Ano yun, Hank? Yula, Ano? aamin ako sa'yo. Na? May gusto ko sa'yo. Matagal ko yung alam yun eh. Pwede ba kita maging Ano? Hank, hindi yan ang tinuro ko sa'yo. Ano ba? Gusto mo maging... Gusto mo ako maging girlfriend? Ganon? Oo, yun ang sasabihin ko. Naku po. Pwede ba? Ha? Oo naman. Pwede mo ako maging girlfriend. Aminin ko rin sa'yo. Gusto rin kita eh. Naghihintay nga lang ako na ikaw yung unang magsabi sa akin na gusto mo din ako. Talaga? Oo. Kung ganun, girlfriend na kita, ha? Sure. Ang bilis nyo ha. Ang ina-expect ko, magliligawan pa kayong dalawa. Pero sige, maganda yan. At least walang kahirap-hirap. Ngayon girlfriend na kita, Yula. Ipinapangako ko, magiging mabuti kong boyfriend sa'yo. Talaga? Hindi ko sasayangin ang tiwala at pagmamahal mo sa akin. Guys, nagugutom na ba kayo? Gutom na kasi ako eh. Tara, pasok na tayo sa kantin. Nagugutom na rin ako. Tara, sabay-sabay na tayong pumasok sa loob. Yula? Yula, baka naman pwedeng hawakan kong Alin? kamay mo. Kung okay lang sa'yo. Okay, sure, pwede. Pahig naman ako na mag-holding hands tayo. Ay, ang sweet naman. Tara, pumasok na tayo sa loob. Ma? Ay, Ay, naku. ma? Si Aling, Yula. Good afternoon po. Ma'am Fulgencio. Hoy, Mr. Inigo. Bakit hawak-hawak mo ang kamay ng anak ko, ha? Ha? Anong ay? Teka, may relasyon ba kayo ng anak ko? Ay, naku, ma'am, wala po. Magkaibigan lang po sila ni Yula. Miss Abasible, huwag ka magsinungaling. Ma, talaga wala kaming relasyon ni Hank. Maniwala kayo sa akin. Ay, aray ko! Nakalipit naman ang pagkakahawak niyo eh. Sumama ka sa akin, ha? Ma! Mag-uusap tayong dalawa. At ikaw, Mr. Inigo, huwag mong mahawak-hawakan ang anak ko. Kapag nakita pa kita ulit, sigurado, mananagot kayo sa akin. Maliwanag ba? Hank, dito mo na lang ako hatid. Sigurado ka? Madilim at walang street light ang daan pauwi sa inyo. Nakakatakot kung mag-isa ka lang uuwi ng bahay nyo. Huwag ka mag-alala sa akin. Kaya ko namang umuwi kahit madilim yung kalsada. Tsaka, mas natatakot ako eh. Pag na-discover ni Mama na may relasyon pa rin tayo.
Naintindihan ko. Sige, mag-iingat ka pa uwi, ha? Mag-iingat ako. Ikaw rin, ha? I love you, Hank. Mahal din kita, Yula. Ikaw ang pinakamagandang blessing sa akin ng Diyos. Maraming salamat. At akong pinili mong mahalin. Hank! Tulungan mo ako! Tulungan mo ako! Yula! Yula! Oh, Diyos ko. Panaginip lang pala. Oh, pero nakakatakot yung panaginip kong yun. Kumusta na kaya si Yula? Teka, matawagan nga siya. The number you have dialed is either unattended or Oh, Please try can't be reach ang cellphone. Oh, Diyos ko. Nakauwi kaya ng ligtas si Yula kagabi. Oh, si Mengay tumatawag. Bakit kaya? Hello? Hello? Hank? Alam mo na ba yung balita? Anong balita? Si Yula, Hank! Natagpuan patay sa creek ang girlfriend mo kaninang umaga! Ano sabi mo? Si Yula! Patay na! Hank, alam ko nararamdaman mo. Gusto mong pumunta sa buro ni Yula pero dadalawang isip ka. Kasi ayaw sa'yo ng mama niya. Pero alam mo, Hank, may malaki ka pang problema eh. Ano ibig mo sabihin? Maraming mga kaklase natin ang nakakita na ikaw ang huling kasama ni Yula. Bukod sa 2 araw ka nang hindi pumapasok sa school natin, simula nang mamatay ang girlfriend mo. Oh, May narinig akong usap-usapan na ikaw ang pangunahing suspect sa pagkakapatay kay Yula. ano? Oo. Limbal, wala akong kinalaman sa pagkamatay ni Yula. Sandali, Hank. May kumakatok sa pinto. Sisilipin ko lang kung sino. Ay, Pasensya na sa abala. Sino yan, Limbal? Hank, mga pulis eh. Sir, ano pong kailangan sa amin? May maitutulong po ba kami? Iniimbitahan namin si Mr. Hank Francisco sa presinto para sa ilang katanungan tungkol sa pagkamatay ng biktimang si Yula Fulgencio. Sige po, sir. Sasama ako sa inyo. Hank, kumusta ka na dito? Naiinip na ako, Limbal. Gusto ko na lumabas ng kulungan. Kailan daw pa ako makakalabas dito? Tatapatin na kita. Mukhang matatagalan ka pa bago makalabas ng kulungan. Ikaw lang kasi yung prime suspect sa pagkamatay ni Yula. Alam niyo namang hindi ko magagawa yun kay Yula. Mahal na mahal ko siya. At saka wala akong masamang motibo. Francisco, may bisita ka. Sila ka rin. Mrs. Fulgencio, Hindi ka pa rin ba aamin sa mga kasalanan mo? wala po akong kasalanan. Hindi ko po magagawang pumatay ng tao. At lalong hindi ko po magagawang saktan si Yula. Mahal na mahal ko pong anak ninyong. Sa palagay mo, maniniwala ako sa iyo? Opo, dahil yun po ang totoo. Sinungaling! Pinatay mo ang anak ko! Pinatay mo ang kaisa-isa kong anak! Ilang beses ko hubang sasabihin sa inyo na hindi ako ang pumatay sa anak ninyo. Maniwala kayo sa akin. Handa ko pong patunayan sa inyo na inosente ako. Ma'am, alam ko po nararamdaman nyo. Pero wag po sana tayo magpadalos-dalos ng emosyon. Hayaan muna natin gumulong ang investigasyon. At naniniwala akong walang kinalaman ng pinsan ko
sa pagkamatay ng anak nyo. Hindi ako papayag na hindi ko makamit ang hustisya sa pagkamatay ng anak ko. Kung ikaw man ang pumatay sa anak ko, sinisiguro ko sa iyo, Hank, hindi ako titigil hanggat hindi ka nabubulok sa bilangguan! Francisco, laya ka na. Laya na po ako, sir. Bakit? Sumuko na yung totoong pumatay kay Yula Francisco. Alam na to ng pamilya ng girlfriend mo at naroon sila sa presinto sa Maynila para kumprontahin yung suspect. Ganun ho ba? Sino ko bang pumatay sa girlfriend ko? Ayon sa investigasyon, tiyuhin ng biktima na lulong sa alak ang pumatay sa kanya. Ho, Oh, malaya ka na. salamat po, sir. At nalinis na nila pangalan ko. At nagkaroon na rin ng hustisya ang pagkamatay ng girlfriend ko. Gaano man katagal o gaano man kahirap ang iyong pinagdaraanan dahil sa kawalan ng hustisya, palagi mo lang tatandaan na lalabas at lalabas din ang katotohanan sa takdang panahon, sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles at Lionel Benjamin. Special Sound Effects, Jerry Mutia. Technical Supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical Scoring, Buboy Salong. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Krishna Sega. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon.